ang iba, nag-mall para makapag-unwind at ma-relax. Minalas naman ang iba. Dito naabutan ng nakaka-stress na pangyayari. Sa viral CCTV footage na kuha bandang alas 4 ng hapon nitong March 5 sa isang mall sa Santa Rosa sa Laguna, kitang-kita kung paano ang escalator na ito na paakyat ng second floor na puno ng maraming tao. Meron pa ngang iba na hindi agad nakasakay. Pero maya-maya lang ang paakyat na escalator, biglang umatras kay Aurora. May escalator sa isang mall na nadiskaril. Imbes na umakyat, bumaba. Ang resulta, aksidente. Ang tinatayang nasa 20 tao na sakay ng escalator noon, nawalan tuloy ng balanse. Nahulog at bumagsak. Kaya ang mga nasa ibaba nadaganan. Ayan po, nahulog. Palpak po yung escalator, duguan po yung bata, kawawa naman. Ang ilan nakatayo naman agad. Pero may iba nahirapang makabangon dahil sa kumpol ng mga tao. Yung lahat po nasakit ng escalator, nahulog. Imbis na mag-enjoy yung pamilya, tingnan niya nangyari. Nasyak ako doon sa nakita ko eh. Natakot ako. Swerte namin ang asawa ko kasi doon kami unang sumakay eh. Kasama sa mga nasaktan ang buong pamilya ni Gretchen na mula Calamba, dumayo pa ng Santa Rosa para makapag-mall. Nung in-extra po, wala naman po. Parang nabugbog lang po. Parang hinila po, pababa. Ako po yung nakadagan. Nabagsak na po kami, tapos nahila na ako ng guard. Akala ko po, hindi na kami makaka-survive. Na-trauma po ako. Naiiyak po pag naaalala ko yung pangyayari na yun. Ang nakababatang kapatid ni Princess na si Sebastian, nagtamo ng sugat sa kaliwang binti. Masakit ko, hindi. Hindi na, galing na yan. Tapos na yan. Ang bunso namang si Sabi, nasugatan ang tiyan at nagkapasa sa binti. Nailaliman po siya. Tapos itong sugat niya po, natama po sa escalator. Iyak ako tuloy. Karga ko mami. Gamot ako doktor. Ang mga bata po, na-trauma pa po sila. Ayaw pa po nila pumunta muna ng malls. Pero ang pinakanapuruhan sa kanilang 5, si Gerald, na maliban sa tinamong sugat sa mga braso't binti, na magaparaw ang kanang kamay. Stainless po tong relo ko na to na bakal. Pagbangon ko na lang po, wala na siya. Kamay ko naman po, nag-ubi na hanggang namagana po siya. Palagay ko po ito yung bumuon dyan eh. Parang ito yung kumaskas sa malalim na sugat ko. Maga pa rin po, i-compare natin dito sa kabilang kamay ko. Kaya po kami napunta doon kasi yung 3 anak ko po na honors po kasi as a reward po, ang hinihiling nila pupunta ng palaruan po. May nakita kaming maliit na playground. Sabi ng asawa ko, ayun may hagdanan. Sabi ko, hindi, doon sa taas, mag-escalator na lang tayo. Dito na raw sila nakipagsiksikan sa escalator. Yung hagdanan ng escalator, biglang lumambot. Kada apak mo, nadulas siya. Akala ko na lindol. Niyakap ko po yung anak kong lalaki. Lord, sabi ko, kahit anong mangyari sa amin, wag lang yung mga anak ko, hindi ko po talaga kakayanin. Nadapa na, tinataas ko na lang yung damit ko tsaka yung damit ng bunso ko. Kasi nasa isip ko na maipit yung damit namin. Duguan po yung bata, kawawa naman. Salamat daw sa Diyos dahil wala sa mga sakay ng escalator ang naging kritikal ang lagay. Pagtayo ko pong yun, nahilo po ako noon, kaya hindi ako makagalaw noon. Parang kala ko magba-blackout na yung paningin. Ako po nag-hysterical doon kasi nakita ko po kasing nadaganan yung mga anak ko. Napaka-trauma sa amin. Ang pamunuan ng mall agad namang sumaklolo. Ito naman po yung mga gamot po, bigay po ng mall sa mall management po. Wala po kaming binabayaran po kahit piso po. Pero ano ba ang dahilan ng pagkakadiskaril ng escalator? Either malfunction or may naputol. Baka po sa na-overload. Nakausap ko yung mga officers ng mismong mall. May isang parte lang po ng escalator ang nasira na nag-cause po ng biglang pagbaba ng nasabing escalator. Ang pamunuan ng mall naglabas ng pahayag
All said customers have been attended to and discharged with no adverse medical concerns. The escalator has already been inspected and tested thoroughly. It is now cleared for safety and back to normal operation. The company will always prioritize the safety of all customers. Ang pamilya ni Gretchen, wala raw planong magsampa ng kaso. Wala po kaming sinisisi kahit isang tao po. Kasi aksidente naman po kasi yun. Pero paano nga ba maiiwasan ang ganitong mga aberya? Maintenance inspection should be monthly. Ang isa sa mga possibly reason is the braking system error. It's more on the electrical that triggers ang deceleration ng escalator. Paano rin ba mapoprotektahan ang sarili kung sakaling maipit sa ganitong klaseng aksidente? Yung gitna ng katawan natin, lagi nating proteksyonan. Of course, yung head natin, nakayuko. Pag bagsak mong ganyan, huwag ka magpaiwan na ganyan, gano'n mo na kagad. Para kung may babagsak dyan, hindi madidiinan yung lungs mo, yung part ng loob ng internal organ mo. Merong button doon sa ilalim na pwedeng i-stop yung escalator. Pag nag-overload, it will stop. Magti-trigger yung braking system. Magdi-decelerate siya for a few millimeters, pero hindi ganun kahaba ang pagbaba niya. Pag hawak natin sa handle, dahil sumasabay yan doon sa movement ng ating tinatapakan, dapat nasa front natin yung ating kamay. Yung platform natin, kung mapapansin nyo, may marker na yellow. Ibig sabihin, doon ka lang tutungtong sa walang yellow. Ang yellow line ay limit. Mga lace na hindi nakatali, tapos yung mga pantalon na naka-loose na lumalapat sa lupa, yung mga dresses na lumalapat sa lupa, dapat iwasan natin, iangat natin ng konti, no? Sa lahat talaga ng pagkakataon, maging alerto dahil hindi mo alam kung kailan ang aksidente babagsak. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.